kamusta kayo lahat? So, mag-breakfast muna tayo. Magsasaw-saw-saw tayo ng dila-dila. Di ba dila-dila, no? Anyway. Same. Sabi ni Nella R, si Nella R na nagmamaganda. Hello po, sabi ni De La Cruz and Pasig. So marami tayong pag-uusapan ngayon, yung mga maiinit na kaganapan sa Pilipinas. So piko na naman ang Polboronic government dahil sa katanungan ni Eden ng Net25 patungkol dito sa hamon natin na mga supporters ng katotohanan at supporters ni Pangulong Duterte na bago makipagbati-bati o mag-reconcile, magpa-pulburon test na muna si Bangag. And aside from that, pauwiin ang Pangulong Duterte dahil in the first place, sila naman ang nag-kidnap. So, yan ang mga pag-uusapan natin ng ngayong mga momentong ito. Kaya talagang sabi ko nga sa inyo, tama talaga si Inday Sara Duterte. Okay? So, pagtuunan natin ang pansin, itong kadyutahan. Okay? Kadyutahan, alright, ng Bangag administration na pagpapanggap nga na magbati-bati na lang, magkaayos na lang. Then, ang CBCP ay sumasakay ngayon, ay ang si Father Jerome dyan sa EDSA. Remember that? Channel 167, Maui, and Agent Morales and the rest of, mga palangga ko na pinigilan or ni Father yung pare diyan, actually hindi yan pare di ba? Yan ay sugo ng kadilawan at sugo ng kasamaan. So remember that pare na pinagbabawalan yung mga nagprotesta diyan o nagpakita ng pagkadismaya sa Bangag administration. That was last year yung ating EDSA rally dyan or EDSA Friday group. So ngayon nagsalita, etong pari na ito, na tama naman daw na mag-reconcile tayo at mag-reconcile na raw ang Bangag administration at ang mga Duterte kasi daw ito ay para sa bayan. Kung di ba naman kajululan ng mga tiwaling pare, katulad nito, natahimik sila sa issue ng pagpakidnap kay Pangulong Duterte, tahimik sila sa issue sa kidnapping, sa smuggling na ginagawa ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr. Tapos dito makikialam kasi ang headline is nakialam o parang nagbigay ng statement itong CBCP na ito. Pero tahimik sila nung kinontempt si Attorney Zulaika Lopez, na under kay Vice President Inday Sara. So, ang kanyang Chief of Staff. Diba? Tahimik ang CBCP. At ngayon, kunwari, sila ay para sa kaayusan ng bayan. Hindi maayos ang bayang ito. Okay? Itong bayang Pilipinas, hanggat ang mga kaparian ay sumasapi or not sumasapi, ay umaayon sa mga NPA rebuilding komunista. Ang mga kapariang ito, mga kababayan, kapag ang nagwelga dyan sa EDSA ay mga makakaliwang grupo, okay, katulad ng Akbayan, yan sila Ontiveros na mga kakampi ng mga Akbayan, di ba? Kakampi ng mga makakaliwang grupo, mga front organization ng mga rebelding komunista na gumugurgur at sumisira ng buhay ng mga kabataan sa ating mga probinsya at even sa syudad. Ito yung mga nagre-recruit na sumali ang inyong mga anak, ang mga estudyante sa kanilang organisasyon na kung saan ay para guluhin ang gobyerno. Diyan magaling kayo dyan na mga tiwaling mga kaparian. Pero nung si Pangulong Duterte ay pinakidnap, harap-harapan, binaboy ang karapatan, diba? Harap-harapan na ginang-up si Kitty Duterte, si Hanilet Abansenia, at yung doctor and nurses na kasama ni Pangulong Duterte. Tahimik kayong mga buwakan ng ginemis nyong mga paring what?
mga paring hindi naglilingkod para sa Diyos, kundi naglilingkod para sa kasamahan. Maraming pare na nagtatago sa likod ng mga sungay ng demonyo. So yan ang nakakagalit. Kaya nga, sabi ko sa inyo, at ito mga pare na ito, tahimik pa rin dito sa dayaan sa halalan. Ayan. Ang dami naman nating issue nga pang-araw-araw na buhay na hanggang sa kamatayan natin ay hindi natin mariresolba hanggat kayo ay nagbibingi-bingihan at hanggat kayo ay sumusuporta sa mga makakaliwang grupo, hanggat yung iba pala sa inyo ay sumusuporta katulad kay Sabadilima na mahilig sa sabana may asawa na. Okay? So ngayon, anong pinagsasabi ni Bangag? 'Di ba? Na reconcile i-heal ang bansa natin. Tapos recently nagsalita ay yung kanilang tagapagsalita dyan na tara-tara, 'di ba? Nakita nyo naman na walang laman ng utak, abogadang pulpol, hindi makaintindi ng figure of speech. 'Di ba? Kahit basic English lang high school, 'di ba? Alam ang figure of speech. Or sa panahon natin ngayon, sabi nga natin, ay nag-google na ang lahat, 'di ba? Na lahat ay available na sa internet. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi ng Malacanang na mga hungang na ito daw ang pag-reconcile at hindi daw kailangan hindi kilala daw si Bangag Jr. na hindi bumabali ng batas o hindi dapat baliin ng batas kung ito man ay makapag-reconcile hindi sa mga Duterte kundi sa kung sino man tao. Sino ba kaaway ni Bangag? Sino ba ang nang-aaway dito? Sige nga. Yang hinayupak, okay, na Shonga Bells, na sinungaling, fake news na tagapagsalita ni Liza Tanas, na sobrang kapal ng mukha kahit nakakahiya na sa pamilya niya, sa kabubuhan niyang abugaga, diba? Tuloy pa rin. Diba? Na ito daw ay hindi para sa sa konbinyente ng mga Duterte para pauwiin ang Pangulong Duterte. Parang that's out of the picture, yung pauwiin ng Pangulong Duterte. Dahil yun ang mga panawagan, di ba, ni Senator Bato natin, at ni Senator Bongo, at ni Spokes Harry, na kung gusto nila mag-reconcile, pabalikin nila ang ating Pangulo, at dapat, sabi ni Bato, sincere ang pakikipag-reconcile. Anyway, mga kababayan, sabi ko nga, sino ba ang nang-aaway? Sino ba ang nagpa-contempt sa ating mga kritiko o sa mga like tao ni Inday Sara, si attorney, yung kanyang chief of staff nga, tama, di ba, chief of staff niya, si attorney Zulaika Lopez, si Colonel Grijaldo na nanindigan, na hanggang ngayon, kung gusto mag-reconcile ng Bangag administrasyon na ito, yung ginigipit nila katulad ng dating pulis na nagsilbi sa bayan, si Colonel Grijaldo, ay hanggang ngayon ay nakadetine pa. Diba? Nakalala ninyo, balik nga tayo dito kay attorney Zulaika Lopez na kung saan nag-ugat yung statement ni Inday noon during that Zoom meeting na nandoon ako, nandoon yung ibang mga vloggers na sinasabi ni Inday na kapag siya ay ginurgur ng mga bangag, ay may nakaatas na siya na gugurgurin yung tatlong mga salot sa lipunan. Diba? Ginagamit nila yun kay Inday against her. Ngayon, mga kababayan, kung natatandaan ninyo, sabi ni Inday Sara doon, sawang-sawa na siya sa kasinungalingan. Dahil sa kabila ng mga kasinungalingan ng mga bangag na ito, binabalik nila or binibintang nila kay Inday Sara yung kanilang pagiging taksil, abusado. Di ba? Binanggit ni Inday Sara doon sa statement niya na binabalik sa kanya, siya daw ay taksil, abusado, korap. Sino ba ang korap? Sino ba ang magnanakaw? Ano ba ang pwede nilang idiin kay Sara? Yung walang kamatayang 125 million pesos na yan? Na, sabi ko nga, if you compare the 5,500 flood control, yung 10 billion
Okay, na ginastos nila sa kanilang campaign fund na binuking naman ni Tiangco, and yung statement mismo ni Toby Tiangco na talagang pinuwersa yung ibang mga kongresista, yung mga kongresista na pumirma sa impeachment ni Inday Sara. Sinabi mismo ni Inday Sara yan na mga jutang dyan na ninyo. Diba? Sino ba daw talaga ang korap? Sino ang korap? Ano ang sinasabi nila tuwing after session? Nalala niyo yun? Sinabi ni Inday. So anong sinasabi ng mga kongresista after nila magdadakdak doon sa Congress? Kapag naka-turn off na yung mikropono, ano sabi nila? Kasi during last year kasi kailangan namin ng pera, mag-i-eleksyon na kasi, at pakisabi kay Inday Sara hindi naman talaga namin ginagawa ito eh. Sabi niya, tagal si Inday Sara doon na mga jutang dyan ninyo, kung hindi nyo pala gusto ang ginagawa, particularly kay sino yon? Joel Chua, di ba? Sabi niya, jutang ginines mo, Joel Chua, di ba? Yung buwisit na yan dyan sa Maynila, na hungang na yan. Yeah? Jutang ginines, hindi nyo pala gusto ang ginagawa ninyo, pero dahil sa ngalan ng pera, dahil sa ngalan ng eleksyon, di ba? Kayo ay pumirma. At ngayon, mga kababayan, kitang-kita yan sa statement ni Tiangco, ni Toby Tiangco, ni Congressman Toby Tiangco, na kanilang campaign manager, mga kababayan, na talagang binigyan nga ng pera, cash, sinabi din yan, 1.5 din 6 million, plus yung mga proyekto, yung pork barrel or yung itong kanilang mga ginagamit sa AKAP, kung ano-ano AX, kung ano-ano mga ayuda na yan. Hindi ba tama si Inday Sara? Di ba? Tama talaga si Inday Sara. Hindi siya nagkamali dito. Dahil mismo inamin ni Tiangco, ang kanilang campaign manager, na yes. Di ba? Sinasaburan itong mga kongresista na yun. Kaya sabi ni Inday last year, balikan na yung video niya na pasensya ka na ha. Sabi doon ng mga ni Chua at ng iba pa, pasensya na, pakisabi na kay Inday Sara ha, ginagawa lang namin to kasi kailangan namin ng campaign funds. So they're not doing for you, for the country, darling. Okay? Hindi nila ginagawa ang trabaho nila para sa bayan. Kaya nga talagang dapat i-dissolve na itong kajutahan ng Congress na ito, ng Senate at saka ng lower house and upper house. Dapat talaga burahin na yung mga hinayupak na yan. Sa mundong ito, burahin na yan yung kanilang departamento na yan para matapos na at hindi, well, I hope, wishful thinking ko lang naman yun, mga kababayan. Kasi kitang-kita ninyo inamin na mismo nila na nagkabayaran. Hindi sila hindi nila gustong i-impeach si Inday Sara dahil nagkamali si Inday Sara. Right? Ini-impeach nila kasi may mga perang kapalit. At saan galing yung perang kapalit? Galing sa pera ninyo, galing sa pera ng bayan, na dapat po yan ay ilaan, sa ulit-ulitin natin, sa mga social services, sa mga estudyante natin, sa mga farmers, sa mga may sakit, sa mga elderly and everything. So alam na alam nyo yan. So tama talaga si Inday Sara. Kaya naman, di ba, tuwang-tuwa tayo, mga palangga, nung talagang minura niya ng malutong itong tatlo. Si Tambaloslos, di ba? Si Bangag. Speaking of that, Tambaloslos, yung kanyang tingog party list, di ba? Yung tingog party list nila. Bakit hindi yan isuspend ng COMELEC? Kasi ano ngayon pinag-iinitan ng Duterte yun at yung bagong generasyon at iba pa. Kasi daw kasi may nakabinbin na kaso. Pinaliwanag na ni Cardema na yung kanilang Duterte Youth Party ay noong 2019, yes, may kinakaharap silang kaso, but still, yung mga complaint, yung during that time ay na-proclaim pa rin sila din 2022, at yung kaso na yan ay
ini-raise doon sa Supreme Court ng mga complainants, and then yan ay nabasura. So ito ay personal, political ang ginagawa ng Bangag administration. Tapos sasabihin niya mag-reconcile, tapos yung mga galamay niya, yung hinayupak na George Garcia, patuloy ang pagharang para i-proclaim itong mga binoto ng taong bayan. Samantalang itong Tingog party list, yung party list niya ni Tambaloslos na may kinaharap siyang kasong bribery dito sa Delaware Court pa. Diba? At kung ano-ano pa, ayaw nilang isuspend. Si De Lima, nasangkot sa pulboronic, hindi lang yan, na immoral na pumatol sa lantang saba. Dahil daw sa kanyang sa kanyang kalibugan or frailties of a woman, kahinaan. Siyempre, pag nahina ka, kahit alam mong may asawa at alam mong napaka-immoral ang gagawin mo, ang tawag dyan ay kahinaan at kalibugan. Kasi kung hindi ka naglilibog-libog, naglibog man ba ang ulo ko? Kung hindi ka naglibog-libog, bakit ka naman papansin sa isang sabang basura? Right? Naturingan kang pa-arte-arte na DOJ secretary. Tapos, ang kaya mo lang, di ba? Palabas, walang gustong pumatol, di ba? So, doon na lang siya sa crumbs. Marcos resign na. We demand manual count. Sabi ni Federal Post TV. Exactly. Cora MacArthur. Thank you, Palangga. Oy ha, sa May 24 ha, meron sa Netherlands, sa Maldiville Park. And May 31, meron din dyan. Diyos ko, talaga naman, I wish I can be there. Di ba? So ngayon, mga kababayan, so ito yung sinasabi ko sa inyo. Na bakit tama lahat ang mga itinuran ng ating Vice President sa lahat ng panggigipit nila. 125 million confidential funds. Mga Palangga, nawala nga silang maipakitang ebidensya na ito ay nilustay. Diba? Wala silang maipakita dahil yan ay sinasagot ng opisina ng Vice President, mga kababayan. Okay? Yang mga auditing na yan. Pero ngayon, di ba? Sabi ko nga sa inyo, nakita na natin na yung confidential fund na yan ay isa lamang, yan ay ginamit ng Bangag administration na nagsimula ng punot dulong away na ito. Di ba? Para pabagsakin ang mga Duterte, sirain si Vice President Sara Duterte ngayon pa lang kasi nga nakikita nila na hindi sila mananalo sa patas na laban dahil ang mga OFW, ang majority ng Pilipino ay talagang Duterte pa rin. Diba? Kaya sabi ni Inday Sara ng mga jutang gininan ninyo. Remember that white envelope na binanggit ni Inday Sara? Na pinabigay ni Lisa Tanas doon sa mga DepEd personnel. Di ba? Kaya talaga ito si Lisa Tanas at si Bangag, ito talaga ay punot dulo ng kasamaan. Isama mo na si Romualdez. Ngayon gusto nilang magbati-bati, mag-reconcile kasi alam nilang sooner ay pananagutin sila ng batas. Yang si Lisa Tanas na yan na nangidnap ng dalawang bata at si Bangag, si Teddy Boy Locsin Jr., ang asawa ni Teddy Boy Locsin na si Maria Lourdes Barcelon. Tingnan mo, tahimik yung mga asawang matanda na yan na kunin na nga lang ng lupa ay hindi pa rin. Sa ingay ni Teddy Boy Locsin, hinahamon kita, Teddy Boy Locsin Jr., ano ang partisipasyon mo sa pangingidnap ng dalawang minor de edad kasama ang asawa mong kunin na lang kayo ng lupa, puro kasamaan pa ang ginagawa ninyo. Diba? So lahat ngayon lumalabas na yung mga sinasabi ni Vice President at sinasabi natin yung mga expose natin, diba? Laban dito na talagang ginagastos nila ang pera ng bayan para patahimikin tayong lahat. Imagine ninyo, i-contempt yung mga staff ni Inday Sara, di ba? Naalala ko si Inday Sara lang mag-isa pumunta doon, no? Dahil sabi niya, siya sasagot lahat. Tapos kasi ayaw niyang ipitin yung kanyang mga staff sa Vice President. Alam mo, nakakaano yun, ha? Nakakabilib talaga na sasaluin na lang ni Inday Sara lahat ng mga bato. Okay? Ng mga bato na kasinungalingan ng Huwad Committee na yan.
para iligtas na yung mga nagtatrabaho lamang sa Vice President Office na ginagawa lamang ang kanilang trabaho. Sinalo niya lahat. Ngayon nakikita ninyo, di ba? Nakikita ninyo na totoo lahat. Ginamit ang ayuda, pera ng bayan, di ba? Binibigay, si Lisa Tanas binibigay o binabribe lahat gamit ang pera ng bayan, samantalang kayo ngayon ay what? Lubog na lubog sa kahirapan. Oh, tama ba yan? Recently, etong issue na I believe may sinabi si Bangag na sa 2026 budget ay sasali daw siya sa budget deliberation. Di ba? Hindi pa kanya nasasagot yung 2025 na anomaly. Tahimik sa dyan. Diyan sa nire-reset na oral arguments ng Supreme Court, yung hinain ni Attorney Vic Rodriguez, ni Kong Ungab, at yan ang pinag-usapan nila noon online, di ba, kasama pa si Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, nakita nyo ngayon si Bangag ay sasali na naman daw siya sa saan ba siya sasali? Dito sa, yun nga, budget deliberation na sinasabi niya. Ito. Ano sabi dito? Marcos may join BICAM budget deliberations. Di ba? Ang sabi dito, in a statement, Budget Secretary Amina Pangandaman said as early as January, Marcos already had directives on next year's budget, which is seen to reform a vital role in achieving economic growth. Julul, in fact, sabi niya, before the election already had instruction, we will sit on that. Upo daw siya, makikialam daw siya dyan sa budget process na yan. Ngayon, mga kababayan, sa sobrang kasyungahan at Bangag ni Marcos Jr., okay, hindi niya inalintana na hindi niya trabaho ang budget, ang maging parte ng budget deliberation. Marami na nga nagsalita dyan ng mga abogado, yan ay paglabag sa batas. Diba? Dahil sabi niya, makikialam siya dyan, diba? Makikialam siya, uupo siya, ganyan-ganyan. Ito ang 2025 budget, hindi niya maipaliwanag, tapos uupo na naman siya. Makikialam siya sa 2026 daw. Bakit? Mag-i-insert ka? Bangag? Although alam naman natin na nakikialam niya, kahit ng 2025, silently, behind the scene, ay nakikialam sila ni Lisa Tanas, yung mga bangag na yan. Yan talaga ang nagdidikta kung saan ilalagay ang budget ng Pilipinas. Kaya no wonder, mga kababayan, lubog at bulusok ang buhay ninyo. Ngayon, di ba, ang tanong nga, sabi nga ni Lacson dyan, parang okay lang na parang mag-observe, pero ang tanong natin, legal ba? Nasa konstitusyon ba yan na ang presidenteng adictus ay uupo dyan sa budget deliberation na yan? Hindi. Kasi hindi niya trabaho yan eh. Wala naman siya kapangyarihan yan sa transparency. Yung nakikita ng mata natin, wala siyang kapangyarihan dyan na magsabi kung saan dadalhin yung budget na to, na ganito, na ganyan. Pero behind the scene, yan yung ginagawa niya. Ngayon, pa-epal lang niya ni Bangag. Na kunyari, willing siyang umupo dyan, titignan niya, labag sa batas, hindi niya ginagamit yung utak niya kasi unang-una, sunog na ng pulburon. Hindi niya inisip, maka-headline lang sila na, ang Bangag na presidente, wow, uupo at makikialam para, kunwari, nakatutok talaga, para scrutinize niya. Di ba, busisiin kung saan i-allocate yung mga budget chuchu na ganyan. Isa po yung kabangagan. Siguro may mga lawyer ditong magagaling. Isa po yung kabangagan. Ay, nako, teka nga, masarap ang dila-dila. Namiot doon ang mga dila ng malinti. Mga hindi punggol. Di ba? Magtatagal ba siya doon? Si Marcos Jr. na ilang, di ba, mula umaga hanggang gabi minsan yan dyan. Baka makita natin. Habang siya ay nandoon, mga kababayan, dyan sa budget deliberation na yan 2026, baka mainit siya at sumingit siya ng pulburon, right? Back to common sense. Thank you very much, di ba? Baka yan ang gagawin niya. O sige, doon ako, mag-trip ako doon. Di ba, sisingot ako ng bonggang-bongga.
Yan po ay isang malaking kasinungalingan na kunwari siya ay uupo dyan. Alam niya, well, baka hindi niya nga alam o nag-ano lang siya, nag-acting lang siya na kunyari ay tutukan niya yung budget na yan. Tutukan mo muna. At bakit etong National Budget 2025 na dinorobo ninyo, mga hinayupa kayo, ay nasususpend ang oral argument schedule. Hindi maipaliwanag ngayon, panibagong budget na naman sa 2026, na nawawala nga kayo nakikitang tangible result. Kaya tama si Inday Sara na itong presidenteng bangag at Dictus Benedictus na ito ay hindi marunong mamuno bilang isang presidente. Never ever, dahil ang namumuno ay si Lisa Tanas. Sinabi yan ni Mangga, ni Amy Marcos, na ang namumuno ay hindi ang kapatid niya, ang Araneta at ang Tambalusos. Ngayon, na na-re-elect si Amy Marcos, maingay pa rin ba si Amy Marcos sa kakatuligsa sa mga kamag-anak niya? I'm telling you, nagamit lang kayo. Pero well, hindi rin natin alam kung nanalo talaga siya. Kaya still nananawagan tayo ng recount. Right? Ang daming issue natin sa Pilipinas na kung hindi kayo makikialam at mananahimik na lang kayo, so i-endure nyo ang kasarapan ng mga pang-aapi ng mga bangag, ng mga kidnapper, ng kung ano-ano pa, ang polboronic and everything. Mga kababayan, walang karapatang makialam si bangag at magnakaw ng pera ng bayan, pero kahit sabihin ko walang karapatan, bago pa kayo pinanganak, sa panahon ng tatay niya, ninakaw na ang kaba ng bayan. Diba? Tapos ngayon, eto, nabudol na naman tayo. Kaya nga sabi ni Inday Sara, jutang jininaka. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Diba? Ano ang sabi? Jutang jininaka, Lisa Marcos. Ano sabi ni Inday doon? Na nagpadala ng, sabi ni Inday Sara, nagpadala ng video si Satanas. Kasama pa yung video, kasama yung taong yun. Diba? May sinasabi si Inday doon na nakunin yung pera. Diba? Kukunin yung pera, then ipinakita niya yung nagpadala si Lisa Tanas ng video message, diba? Para nga doon bigyan ng pera ang what? Para sa DepEd na mga tiwali, kung sino man yun. Diba? Sabi ka ni Inday doon, wala nga posisyon yung si Satanas na yan. Pero kung makautos ng pondo, akala ni Satanas, siya ang may hawak ng kaba ng bayan. Kaya sabi ko sa inyo, panagutin niyang hinayupak na Satanas na yan, ipaluwa sa kanya, sa pamilya niya, sa mga anak niya, ang pera ng bayan. Pinagtitripan yung Vice President, pinagtitripan yung mga kritiko, mga palangga, yung confidential funds na paulit-ulit. Tanin nyo? Kaya sabi ko nga sa inyo, mga kababayan, yung ginagawa nila na sinasabi na mag-ano-ano na lang tayo, wait, wala yung comment yung mga hitan. Okay, wala. Okay. So na magbati-bati na lang, ilang bilyong piso ilang bilyong piso ang kinita ng mga nakapaligid kay Marcos Jr. at ang mga nilustay ni Marcos Jr. pera ng bayan para awayin ang mga Duterte. Ilang milyon piso yung panggigipit lang nila dito sa akin sa Amerika na 4 na case, milyon pera ng bayan. Diba? Mga naka-align lahat kay Lisa ang nanggigipit. Ilang milyon yan. Diba? Ang panggigipit sa akin, yung assassins na binabayaran ni Satanas. Ni Lisa Tanas at ang gobyerno dito na reported na nga yan sila kako sa NBI. Ilang milyon yan na panggigipit. Tapos gusto nila bati-bati na lang. Walang magbabate sa mga addictus. Ngayon, nung tinanong nga ni Net25 Eden na kasama sa reconciliation ay panawagan na mag-hair follicle test na si Bangag. Ano sabi dyan ng Malacanang? Paulit-ulit. Nagpatunayan na daw yan na peke. Julul! Peke pala eh. Diba? Ay, for the record, mga kababayan,
Inahamon ko, di ba? Nung March, nagdadakdak itong si NBI Director Santiago na ihahantingin nila ako dito sa Amerika kahit saan man ako magtago. At sila daw ay magkakaso and everything. May sinasabi silang, ito mga tanga na extradition. Paano mo extradite ang isang taong, di ba? Ang isang taong wala namang nilabag sa batas. But syempre, ang gagawin nila dyan ay gagawa sila ng kwento. Pero hinamon ko, di ba? Ang sabi ko, Bangag Jr., Lisa Tanas, ikayo ang magkaso, hindi yung mga proxy ninyo. Kasuhan ako, di Bangag, tungkol dyan sa pulburon video na yan. Di ba hinamon ko sila? Para mapatunayan ko sa buong mundo na ang video na ipinakita ko is not AI. Authenticated dito sa California. Hanggang ngayon, for the record, wala po. July pa yan sila nagdakdak noon, last year. Yung lahat ng ahensya ng gobyerno, July. Ano na ngayon, magjo-July na naman. Isang taon. Right? That is 2024. Ngayon, yeah. Mag-isang taon. Wala pa rin pong kaso si Bangag Jr. Natatakot kasi si Marcos Jr. na i-present ko yan, mga kababayan, yung kanyang, yung authentication ng pagiging bangag niya dito sa Korte ng Amerika. Takot na takot ang hinayupak na matrial dito sa Amerika. Kaya ang ginagawa, ang ginagamit ang NBI, ang PNP sa pananakot sa akin. Akala nyo naman matatakot ako sa inyo? Katulad ginagawa nyo kay Harry Roque, napaiba-iba sila ng statement, nakahanda na ang warrant of arrest ni Harry Roque. Kanina, ang Interpol, chuchuchucho, nakahanda na, dadamputin daw nila. Tapos later on, sabi ng DOJ, ay hindi, antayin daw nila yung tagapagsalita nila kasi habang naka-process yung asylum visa o application ni Attorney Harry Roque, ay hindi nila pwedeng damputin. So hindi talaga sila nag-uusap. Talagang naninindak lang sila. Hindi nga nila mapakita eh. Yung warrant of arrest ko nga na pito yan eh. Ayaw nila sabihin sa media. Alam mo kasi makakalaboso yung mga gagong yan. And I reported them already na gumawa sila ng peking address. Diba? Nireport ko na dito sa bansang Amerika. So ngayon din kay Harry Roque, pakita nyo yung warrant of arrest. Hindi yung, ay, naano na namin yung Interpol. Kahit yung mga inayupak na yan, mananagot din sa Interpol. Mananagot din yan sa kanilang mga gawa-gawang kwento. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ay what? Parang trial by publicity. Magsasalta sila ng mga ganito si Marlica, ganyan. Extradite. Muntik na maging expedite. Di ba? I-expedite na natin ang pagbudurog, pagbulusok sa mga jutang genimis na yan. Yan po ang gawain nila. Nakipagsabwatan ang gobyerno ni Marcos Jr. na gumawa ng peking dokumento. It's original document pero inabuso ang kapangyarihan ng institusyon, okay, ng gobyerno para mag-fabricate ng mga crime, mag-fabricate ng address. Kaya yan takot sila ngayon. Lumabas kaya nga, di ba? Napag-usapan namin ni JM ay naka-alerto yung mga hepe na kung saan yan, CIDG, kung saan pa man, kung sino man dyan yung may access din sa mga warrant of arrest. Tinatakot nila ang mga pulis na magtingin dyan kung sino-sino may mga warrant of arrest na let's say vloggers, kasi nakikita yata yun sa mga pag-login na ganyan, di ba? So, tinatakot nila na huwag magbigay ng information dito sa mga may warrant of arrest. Eh, di ba? Gusto nila kami arestuhin, hindi ba dapat i-publish nila lahat ng warrant of arrest namin? Kayong mga media. Kunin nyo dyan sa NBI para naman ipahiya nyo si Marlica. Marlica? Harry Roque, pito ang warrant of arrest. You failed sa sa fair reporting. Kayo mga media, naisip nyo ba na kunin sa DOJ o kung saan nanggaling ang NBI ni Harry Roque at yung, NBI, warrant of arrest. Naisip nyo ba na tanungin, nasaan yung warrant of arrest ni Harry Roque? Nasaan yung Interpol record? Kung ginagago kayo, pinipake news kayo, ilabas nyo. Like sa akin, sinasabi ng NBI may warrant of arrest.
Ngayon, ilabas yung, alam niyo kung bakit sila takot ilabas yung mga warrant of arrest na yan? Like particular sa akin. Kasi takot sila makita ng buong mundo, ng FBI, ng US government, at ng iba pang gobyerno na sila ay inabuso nila ang kapangyarihan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila ay tinatakot nila ng Bangag Administration yung mga pulis na magbigay ng mga warrant of arrest copies sa amin. Kasi mga kababayan, alam nilang lumabag sila ng batas. Ano ang purpose ng warrant of arrest? Particularly kay Maharlika. Yung warrant of arrest na yan ay exclusive lang dyan sa Pilipinas na the moment, di ba, ay step foot sa Pilipinas, ay gagamitin nila yung peking warrant of arrest, peking fabricated crime to harass me, to gurgur me, para dalhin ako sa presinto o i-mugshot ako and everything. Exclusive yan. Diyan lang sa Pilipinas. Takot yan sila ilabas. Yan si Zaldico, yung hayop na yan. Diba? 4 na warrant of arrest ang pinagawa niya doon sa Legazpi Albay. Diba? Takot sila ngayon nilabas yan. Kasi alam nila na sila ay gumawa ng peking address laban sa mga taong katulad ko. At dyan eto tanong ko sa inyo, kay Harry Roque. May nakita ba kayo? Sige nga, na warrant of arrest ni Harry, hindi ba puro publicity lang? Harry Roque, meron ng Interpol. Harry Roque, aarestuhin na. Diba? Ay, Josh, hindi ako uwi, Josh. Salamat, Josh. Ngayon, mga kababayan, yan ang issue ngayon. O, tignan nyo. Wala pang 6 na buwan, itong J. Ruiz ay napapabalita na ito ay bibiyakin ang kanyang ang Jewet. O ang Jungo. Bibiyakin ang Jungo. O bakit kamo? O, sabi dito ng source, Bangag reportedly wants someone with stronger management chops, particularly in handling media operations. Unfortunately, Ruiz hasn't delivered on the front. Okay, mga kababayan. Ano pa dito? A short tenure has been marred by controversy from the outset. One of the earliest red flags was the revelation of that media firm he co-founded, Digital 8 Incorporated, secured 206 million worth of contracts from the PCSO just months before Ruiz na pag-usapan natin ito. Kita ninyo? Ngayon, well, hindi natin ipagtanggol si Ruiz kasi mismo may kinasasangkutang anomalya. The question is, bakit sila nagsisibakan? Diba? Wala silang makuhang matino. Maari, itong si J. Ruiz, ang sabi dyan ng source daw ay hindi nagpapunction ng mabuti, ay baka siya nga lang talaga, o baka hindi siya sumusunod sa utos ni Lisa Tanas na gumawa ng maraming fake news. Kita ninyo, walang nagtatagal sa posisyon. Anong ibig sabihin sa posisyon ng PCSO? Ibig sabihin, palpak ang namumuno, may saltik dahil addictus benedictus. Walang nagtsatsaga, walang nagtsatsaga, walang nagtatagal. So yun mga kababayan. Kaya sabi nyo nga, resign, Bangag. Sabi nga ni Sky, yung figure speech ay na bloodbath ay hindi nga nila maintindihan. Ayun na nga. Kayo, I will advise you, kayong mga palangga, lahat naman tayo may cellphone na. Pag may mga words na hindi natin alam, kahit ako, hindi ko naman alam lahat ng words. Hello? Dami ko kayang alam na words na hindi alam. Diba? You have to search. Research ka, intindihin mo muna bago ka magnakmak. Baka kaysa magbuka kang tanga. Katulad ni Delima, na ang bloodbath ay ang sinabi daw ni Sarah, ito ay dugo-dugo, ligo-ligo nga literal. Yung kanilang mga trolls, gumagawa ng mga meme, di mo, well-funded talaga sila. Na yung mga, i-report nyo yan yung mga nakikita nyo, ginagawa ng mga, may nag-forward sa akin, yung parang naliligo ng dugo si Inday Sara, i-report nyo yan. Yan ay mga fake news. Pilit po kayo nilalason ang inyong isipan. Dito sa channel natin kay Maharlika, walang fake news dito. Hindi natin itataya ang alindog natin para magpakalat ng fake news katulad ng Malacanang.
na ginagamit ang pondo ng bayan para magpakalat ng fake news. Sabi ko nga, huwag na kayong lumayo. Pumunta lang po kayo mga palangga sa Facebook page ni Lisa Canas at ni Bangag. Makikita nyo na kinokontrol nila yung narrative. Diba? Sa pamamagitan ng kanilang mga trolls. Ngayon, ano ang sabi ni Bangag? Ito yung mga recent issue na sabi niya, yung small scale drug dealers ay tutugwisin na raw. Tugisin niya muna yung sarili niya. Diba? Yung mga pulburon dealers daw ay tutugisin. Tignan natin kung ano ang pagkasabi ng hungang. Okay? Tignan natin. Alright. Ang sabi dito, gusto daw ni Bangag Jr. na tugisin ng mga nagpapatupad ng batas ang mga small-scale drug dealers habang mahigpit na ipinagtitibay ang due process sa anti-drug operate. Tutugisin. Mga palangga, nung panahon ni Pangulong Duterte, hindi niya tinugis yung mga adictos. Ang ginawa ni Duterte dyan, ng tatay natin, ay ni-rehab yan. Kaya milyon-milyon ang mga nagpa-rehab. Maraming nagbago, marami nang nagsalita na nabago ang buhay nila. Somehow natakot sila sa Pangulong Duterte nang sinasabi na, ayan, sige talagang aanuhin natin na pananagutin yung mga nag-i-involve dito sa pulburonic na ito. Pero meron tayong alternatibo na dadalhin natin sila sa rehab center. Ngayon, ano sabi daw ni Bangag? Sabi niya, in the same vein, sabi niya, so ngayon, in the same vein, part of the lesson of this election, sabi pa pala ni Bangag, sabi niya na ini-highlight niya na yung kanyang administrasyon ay yung anti-pulburonic campaign, ito daw ay hindi gumagamit ng pagurgur. Wow! Siyempre, pinapatamaan na naman niya ang Pangulong Duterte tungkol dyan sa mga isyu ng marami daw libo-libo ang ginurgur ng panahon ni Pangulong Duterte, pero pagdating sa ICC, wala pang ang 50. 43 lang ang sinasabing victim na nagurgur daw in relation dito sa panunungkulan ni Pangulong Duterte. And recently, di ba, yung ICC prosecutors ay humingi ng palugit para balangkasin yung mga testamento na yung mga statement ng kanilang testigo at pinabura naman sila until July, I believe. So anong ibig sabihin nito? Kung ito ay pulido na ang mga statement ng kanilang testigo laban kay Pangulong Duterte, mga kababayan, etong mga makakaliwang grupo, itong konti na baliktad ang nguso, kalawit linti. Eto ha, okay. During mayor pa si Pangulong Duterte. Kung yan yung testigo na yan, ay ever since the world began. Ibig kong sabihin, day one pa lang, na nag-claim na siya ay biktima ni Duterte, ganito, ganyan. Dapat pulido na yung statement na yan. Kung yan totoong biktima, kahit pumikit, gumulong yung pamilyang yan, yung statement na yan, laban na kesyo inapi ang ginurgur ng panahon ni Pangulong Duterte, nakaporma na yan, sementado na yan. Anong petsa na? 2025, nangingi na naman sila ng palugit para i-polish nila ang kanilang mga kasinungalingan. See that? Oh, nakitang-kita ninyo mga kakapalangga na itong si Bangag Jr. na ito ay kumakampi talaga sa mga makakaliwang grupo at hindi totoo na ayaw niya ng maggugurguran. Dahil nga, una nga sabi ko sa iyo, ang ginurgur sa panahon niya ay si Percy Lapid na number 1 na tumutuligsa sa Bangag administration dahil sa kanilang smuggling at kung ano-ano pang mga involvement ng pagnanakaw. Ngayon, sabi ni Bangag, so ngayon, sabi niya ito, in the same vein, part of the lesson of this election, let's go back to yung grassroots level. Kung inaalala ng tao, sinasabi na nagbalikan na raw yung mga nagsisingot na yun nga, nakatulad niya, sige, sabi niya, tuloy natin yung malakas na singhot bust. Really? Bakit hindi mo muna i-singhot bust yung sarili mo? Right? Nawala ng audio?
Paano nangyari yun? May audio naman O baka troll yung nagsabi. Aha. May audio daw. Teka lang tignan muna natin kung may audio. Baka sinasabotahe tayo ng bangag. Minsan ganun yan Okay, tignan natin. Wala naman, okay naman ang audio ko. Maraming nag-trolling siguro. Wait, just give me 1 second. Meron, okay? May audio. So, i-block natin yung nagsisinungaling dyan. I-block natin kasi nagpapagulo yan Okay, mamaya na siya. Mamaya i-block natin yung julol na yan. Nang gugulo ng buhay ng may buhay. Okay, nasisira yung momentum natin. Okay, sabi ni Bangag, tuloy natin. Ikulong natin yung mga sangkot dyan sa singhot. Pero tignan muna natin yung mas small offender. Ganyan-ganyan. Sabi pa niya, sabi pa ng balita, sa katunayan, kinausap daw ni Bangag si John Vic Remulla at sinabihan na hindi magandang makita ang mga lugar na nakakaranas ng paglaganap ng illegal na pulburon. John Vic Remulla, kita mo sinong una niligtas sa pulburon? Yung anak na Remulla na nahuli, na nag-import ng kush mula sa San Diego, California. Diba? Na-repair ka agad nila, absuelto ka agad yung anak. So sabi ko nga sa inyo, mga palangga, mga kababayan, wala na pong tutunguhan ang pagmumuhay nyo dyan sa Pilipinas. Dahil ang presidente nyo singhot, addictos, authenticated bangag. Yung mga nagpapatupad ng batas sa DOJ ay mga sangkot din sa pulburon, lalo na yung anak nga ni Remulla. So anong patutunguhan dyan? Sabi pa ni Bangag, sinabihan ko nga ang DILJ, nakausap ko si John Vic. Sabi ko, tama rin naman yan. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo na maraming nagbibenta, maraming mga high na kung ano-anong ginagawa. Sabi niya, that's why yung aming na bagong is CAPS. Sabi niya, on the beat na may tao doon, kasi kung may tao doon, walang ginagawa yan, araw-araw umiikot, alam niya lahat, Mga kababayan, sabi pa ni Marcos Bangag, kasi talaga, iniiwasan ko, yung basta may suspect siya, o may hinala, o may sumbong, basta kung huli, jajatayin na lang, di ba? Sabi niya, wala yan, doon kami lumalayo. Julul! Sabi niya, hindi naman namin ititigil yung mga operasyon. Mga kababayan, ito ay mga kasinungalingan ni Bangag Jr. Galit na galit nga sila pag tinatanong na magpa-hair follicle test. Pikon na pikon yung kanyang syunga na tagapagsalita. Galit na galit sila, 'di ba? Kasama sa reconciliation, magpa-addictus at magpa-pulburon test. You know what I mean? Kunyari pa siya, may hinuhuli ba? May hinuhuli ba ng mga pulburoni? Siya mismo ayaw niyang magpahuli. Yung asawa niyang nag-abot ng pulburon kay Kati Binag, hindi nga nila makasukasuhan si Kati Binag patungkol sa issue ng pulburon.